What's up? Welcome back sa ating YouTube channel. Dahil nakita nyo na yung kalahati ng ating CVT, meron pa tayong konting babaguhin doon. At yung papakita ko naman yung other kalahati. Actually, siguro buo na. Kahit nakita na yung nakaraang video, possible yung mga hindi nakapanood, dito makikita nyo yung buong CVT natin. Pupunta muna tayo doon sa kalahati, yung sinasabi kong nakapakita na sa nakaraang video. Ito yung clutch assembly at yung clutch bell. Unahin na natin ang clutch bell. Ang clutch bell natin ay Sun Racing Spirit na clutch bell. Pang Honda Click 150 syempre. Bakit ito? Ang Sun Racing kasi is isa sa mga talagang trusted brand, lalo sa akin pinagkakatiwalaan ko na brand pagdating sa mga motorcycle parts. Dahil sobrang OG na nito, no? Sa luma ko pang motor, yung ating Mio, yung Mio 1, na ginagamit pa rin natin ngayon, yung clutch bell din niya is naka-Sun Racing. So, doon pa lang, nasubukan ko na yung quality at yung ganda ng performance ng clutch bell na to, no? So, although, yung dito sa Honda Click, wala pa silang bell na walang groove. So, yun sana ang hinahanap ko, kaya lang, no choice. Dahil nga, ito lang available dito sa Sun Racing. Pero, nag-research naman tayo patungkol sa mga groove na to, no? So, si Sun Racing, meron siyang groove na linear lang. Parang pampabawas init din talaga siya. Sa linear kasi, kung ano yung kumapit dun sa bell or sa clutch lining, alam naman natin, umuhukay yan eh. So, kung ano yung kumapit dun sa lining, so yun lang din, yung kapit niya. So, hindi siya parang thread type na groove. Yun ang pinaka-ayoko talaga sa lahat. Kasi yun, umuubos ng lining. So, sa mga naghahanap ng regroove bell, siguro hanapin nyo na lang yung linear. O kaya yung iba may ginagawa na parang wavy lang. Hindi siya dikit-dikit, as in wavy lang na malayo. Ganun. So, search nyo na lang din. Isa pa, ang gusto ko rin sa Sun Racing, sila kasi yung parang hindi ako sure, pero sila lang yung merong bell na merong butas sa may pinaka-gilid. So, ito rin, isa rin to sa pinaka-hinahangaan ko sa Sun Racing. Doon pa lang sa Mio 1 natin, sa Mio, is nasubukan ko yung performance niya. Masasabi kong maganda yung gawa na yun. Kasi, syempre, karamihan naman dati, di ba? Walang groove. So, ang labanan lang naman is, yun, parang stock lang yung loob. Tapos, design or lighten. Pero yung loob kasi, same lang halos lahat. Si Sun Racing, naglagay ng butas. Hindi siya dikit-dikit na butas eh. So, magkakalayo din. Iba yung binibigay na performance nito ko para sa stock talaga. So, yun yung ating clutch bell, Sun Racing. And yung ating clutch lining, napakita ko na rin sa last video. Sun Racing clutch na merong 1,000, assembly. Assembly siya na merong 1,000 RPM na clutch spring. Although, sinabi ko nga last time, ito ay susubukan ko pa lang. And, nasubukan ko naman na siya. And, ganun pa rin. Na yung pakiramdam ko ay nasa 1,200 pa rin na clutch spring. So, ito na. Magpapalit tayo ng clutch spring doon sa ating sa clutch lining natin. Sa clutch lining assembly. Syempre, Sun Racing Spirit. So, shoutout na lang siya sa Sun Racing. Shoutout! Ito sa may kalahati na yon yung ating torque drive naman, stock lang siya. So, hindi ko naman kailangan ipakalkal yan. Hindi naman tayo kumakarera. Diba? Kalsada lang. Legal road. Hindi naman pang karera. Hindi naman kailangan ikalkal. Yung belt naman ay stock lang din. Yun lang naman ang ginagamit natin. Pero, I'm thinking na mag-try kasi may lumabas ang Michelin at ang Uma Racing na belt. Siguro, pagka umabot na sa tamang odo at papalitan na natin yung belt natin, susubukan natin either of the two, or isa sa dalawa na yun. Sa kabilang side naman, doon naman tayo sa may pulley side. Unang-una, doon sa may ating pulley, syempre yung pulley natin dyan ay Asia pulley set. Itong Asia pulley set na to ay napakatagal na rin po sa akin. 500 odo pa lang po
ang ating motor nakasalpak na yon sa ating motor. So, nag-try tayo ng iba, nag-try tayo ng modified ni Mickey Mazo, pero hindi siya tumugma sa taste ko, yung pinaka modification niya, dahil nga I think 13.5, alam ko, sinukat ko yun, 13.5 yung ginamit niya doon. Pero yung Asia Poliset, kapag bumili ka nun from market, naka 15 degrees siya lang talaga. Parang stock lang siya. Pero yung ball ramp, parang race type, yung ball ramp niya, pero 15 degrees. Most likely, ginagamit kasi to more on touring. Syempre, kailangan touring. Diba? Kailangan mas mahaba yung tour mo or mas matipid sa gasolina yung mga ganitong klase. Pero ako, gusto ko pa rin yung medyo may konting performance. Pero still, may konting tipid sa gasolina. Pinaredegree natin yung ating pulley set to 14 degrees. From 15 to 14 degrees. At ayun na ang currently na ginagamit natin sa ngayon. Syempre, yung backplate nung kasama nun, yun pa rin ginagamit natin. Yung bushing, at the same, stock pa rin. Yung slider piece natin, kung di ako nagkakamali, sa naalala ko, NCY siya. NCY. Oh, by the way, spring pala dun sa kabilang side, nakalimutan ko sabihin. Yung spring, clutch spring yun, nakita nyo kanina. Pero yung center spring ko kasi is NCY na 1,000 RPM. So, yun yung ginagamit natin. So, sa ating center spring, 1,000 RPM. And then, ito nga, papalitan natin yung clutch spring natin ng 1,200 RPM. Balik tayo dun sa slider piece. Yun yan, nabanggit ko, slider piece natin is NCY. Still, makapit pa rin. And lastly, yung pinaka-flyball natin. Ang tawag dito is polygonal flyball. So, hindi siya bilog na bola or flyball. Siya ay polygonal. Parang ang tawag kasi nila dito is Dr. Pulley flyball Pero yung Dr. Pulley kasi is pangalan, is a brand. Pero yung product mismo, ang tawag nila doon is polygonal flyball. So, medyo, siguro, ganoon naman tayo mga Pilipino, tawag natin sa toothpaste ay Colgate, di ba? Ang brand niya ay Tobacco. So, ang Tobacco naman, nabili natin to talaga sa kanila. Maine, from Indonesia, Vietnam, I guess. Nakalimutan ko na kung saan. Pero yun, main store ng Tobacco. So, ito ay Teflon type, matibay. At, ayun, nakita ko naman, nakailang odo na rin, siguro 10,000 odo. And okay pa naman, wala pa namang kanto. Although may kanto naman siya talaga. Pero wala pang kanto mismo. Pero ang sabi nila, ang ganito kasi bola is talagang matagal masira. So, kumpara sa bilugan, Kasi usually, nakakikita naman natin, madalas, yung stock, di ba? Yung sa akin, from my experience, yung stock ko, nagbukas ako ng 1,000 odo, kasi pinalinis ko yung CVT natin. Nakita mo dun, may kanto na yung pinakabola natin. So, 1,000 odo, may kanto na. So, di ba? Compare mo sa sinasabi lang, ito base lang naman sa search ko Although yung ganitong bola is sobrang mahal din talaga kumpara sa mga bola na nabibili natin. Kasi yung bola na bilog is around nasa mga 300 to 400 isang set. Pero ito 1,200 isang set. So 6 na bola, ganun ang presyo. Same as Dr. Pulley, di ba? By the way, yung bigat pala, yung bigat ng bola ay 13 grams. Ayan, ginagamit natin 13 grams. So, matagal na akong nagsubok ng maraming bola. Nag-try tayo ng 40, nag-try tayo ng 12, nag-try tayo ng 13, nag-combination tayo ng 12, 13, nag-combination din tayo ng 14, 13, 14, pati 14, 15, nag-try na rin tayo. Pero, sa 13 talaga ako mas komportable. So, yung takbo ng motor ko, ayun, yun ang nagustuhan ko. So, ayun, yun yung ating CVT set na ginagamit, So, although medyo pagka-chapsuy, pero ang importante naman dito kasi is makuha mo yung takbo na gusto mo. Yun isang tip to sa mga gusto magtono, sa mga gusto mag-DIY na magtotono. Isipin mo muna kung ano yung gusto mong maging takbo ng motor mo. Gusto mong matulin, gusto mong may top speed, gusto mong arkada lang, gusto mong matipid sa gasolina, di ba? Ganyan, isipin mo kung anong gusto mo. Hindi yung parang, iba kasi,
'Di ba? Pagka may nag-post, ganito yung setup ko, okay ba 'to? 'Di ba? Pino-post sa Facebook, sa mga group. May mga comments diyan iba-iba. May iba, okay 'yan. May iba, taasan mo pa yung ganito, babaan mo pa yung ganyan. Meron namang nagko-comment na stock is good, stock is good, stock is good. Kasi iba-iba, lahat ng tao, iba-iba magiging opinion. Kaya, hindi mo makukuha sa ibang tao yung tamang sagot. Nasa sa'yo lang yun. Magandang setup, nasa sa'yo lang yan. Nasa sa'yo yan. Kasi kailangan mo subukan talaga. Siguro, katulad ko, kailangan mo ring sumubok ng iba't ibang klaseng um, bola or setup sa bola, no? Pangalawang tip ko lang, uh, pagka nakapili ka na, unahin mong magtono sa bola. Ayan, unang tip, hanapin nyo yung gusto nyo. And then, pangalawa, sa bola muna kayo magtono. Kapag nahanap nyo na yung tono na gusto nyo, doon kayo mag-a-adjust sa spring. Next episode, magpapalit tayo ng lever sa ating Racing Boy E2, E3. So, naghahanap ako. Marami na rin nagtatanong sa akin kung anong alternative na lever para dito, no, sa Racing Boy A2 at A3. Kasi siya medyo mahirap talaga kasi wala na si Racing Boy na stock na pang-replace doon mismo. Yun na lang din. So, maghahanap kayo sa ibang brand na or yung mga fake na Brembo. So, yun na ipapalit mo. Pero, syempre, kung gusto mo mag-Racing Boy pa rin, ayun ang gagawin natin. Subscribe. Bye-bye.